President at Directress ang ating, ito po ay aking naging pangalawang ina, Mrs. Theodora R. Santos, palakpakan po natin. At parang kapatid ko naman po, nung ako'y nasa St. Michael, ang ating guidance counselor, Mrs. Ann Concepcion at Ibedad. Ang sinabi po ni Sir GB kanina, ako po ay isang Michaelian. Utang na loob po ng Vice Mayor ng Masa o ni Andres Santos kung bakit po ako sanay bumasa, sanay sumulat, at kung bakit po ako naging Vice Mayor ay utang na loob po sa St. Michael School. Sa dami ko po, araw-araw po ako po ay nagtatalumpati sa graduation. Kahapon po ako yung nandito, kung ano po yung sasabihin ko nga dapat kahapon, ito rin yung sasabihin ko ngayon. Pero iba po pala, pagka kung saan ka po nagmula, kanina habang kinakanta po yung si Michael Hill, kinikilabutan po ako dahil ngayon ko lang po ulit narinig ito sa haba ng panahon. Naalala ko po nung ako'y estudyante pa dito sa St. Michael, ang uniform pa po namin ay kulay dilaw. At nung bata ako, ang paborito kong teacher noon, si Miss Ann. Ano niyo po si Miss Ann? Ayan. So, ang inabutan ko pong teacher dito noon, si Miss Cherry. Isang katunayan po, ang pinaka-medyo may edad dito eh. Si Miss Cherry, tsaka si Mama po, inabutan ko po, parang guidance counselor po ba kayo? Registrar. So kayo po ang medyo pinakabata dito dahil kayo po yung inabutang mo. So, ako po ay natutuwa at muling nakabalik dito po sa St. Michael School upang magbigay ng maiksing mensahe. Sa dami ko po ng beses na nagtalumpati, sa tingin ko pinakamasarap po magtalumpati dito po sa kung saan po ako nagmula. Muli maraming salamat sa St. Michael School. Kung wala po ang St. Michael School, wala po si Andres Santos ngayon dito sa inyong harapan. Ang mga batang ito po yung tunay na pag-asa ng bayan. Dahil kung makikita po natin, lahat po ay may mga nakasabit na medalya. Sila po yung tunay na achiever dito po sa bayan ng Marilao. Yung mga batang ito, kumbaga yung sinasabing nagsusunog ng kilay. Sila po yun. Hindi ko naman po sinasabi yung mga walang medalya ay hindi po mga nagsusunog ng kilay. Pero mas sila po yung mas binigyan ng higit na talino at talento ng ating Panginoon. Kaya sila po yung nandito ngayon sa ating recognition day. So, yung ating mga paghihirap, yung paghihirap po ng mga batang ito, ang kanilang gantimpala po ay yung mga nakasabit na medalya. At syempre mga kids, ito po ay gantimpala na rin natin sa ating mga magulang. Yung kanilang paghihirap at pagsusumikap, yan po ang kapalit. Kaya kung makikita po natin yung mga magulang, talagang tuwang-tuwa po habang sinasabit yung ating mga medalya. Yan po ay isang gantimpala na ibibigay po natin sa ating mga magulang. So, lahat ng mga medals na yan, ang hiling ko sa mga batang ito, bago kayo pumunta o kumain sa Jollibee o kaya sa Shakey's kayo kakain, mamaya, yung inyong mga medal ay isabit natin kay Mami at Daddy. Okay po ba yun? Yan po ay regalo natin para sa kanila. At ang isa pa pong gantimpala ng mga batang ito na po yung huling araw ng pagpasok nyo ngayong taong ito. Dahil ang gantimpala nyo, syempre naman sa inyong pagsusumika, ay ang kasunod po ay bakasyon na. Wala na pong pasok. Di ba po? So tapos na po ang paghihirap sa paggawa ng assignment. Tapos na po yung pagpupuyat para po mag-review sa ating mga darating na examination. Pero kahit po tayo nasa bakasyon, kahit po tayo ay walang pasok, ang importante po natin gawin o ang dapat po natin gawin mga kids o mga mag-aaral ay habang nasa bakasyon tayo, planuhin po natin kung ano po ba talaga yung dapat nating makamit. O habang nagbabakasyon tayo po ay magplano ano po ba yung ating pangarap sa buhay.
Lahat po ba tayo may pangarap? Pakitaas po ang kanang kamay ng walang pangarap. So, may nakataas po ang kamay. So, lahat naman po ay may pangarap. Pakitaas nga po ang kamay ng may mga pangarap. So, lahat po, alam niyo po, yung mga batang ito, syempre habang bata pa po tayo po ay mga idealistic. Ang pangarap po ng bata, napakataas, napakalaking, napakarami. Dapat naman po talaga. Pero syempre, yung reality, tanungin ko nga po muna sa mga batang ito, sino po ang gustong maging doktor paglaki nyo? So, madami na din. Sino po ang gustong maging engineer? Sino po ang gustong maging teacher kagaya ni Ma'am Cherry? Pakitaas po ang kamay. Isa lang ang gustong maging teacher. Sino ang gustong maging pilot? Sino po ang gustong maging vice mayor? Meron din. Gustong maging vice mayor. Alam niyo po, kaya ko po sinasabi ito dahil dapat po lahat ng bata ngayon meron na pong sense of direction. Ngayon pa lamang, ngayong oras na ito, dapat po alam na nila kung ano po ba talaga yung gusto nila. Kaya ko po na ikukwento, umabot po sa aking buhay at naranasan ko po. Nung bata po ako, medyo magulo po ang aking buhay, wala pong direksyon. Dumating po sa punto na ang buhay ko ay walang direksyon. Kasi po, hindi po kami magkasundo-sundo ng aking nanay at tatay. Nung bata po ako, ang pangarap po ng aking nanay maging pare. Ang pangarap naman po ng aking tatay ay maging sundalo. So magkaiba. Magkaiba po sila. At ang pangarap ko naman po noon ay maging piloto. Kaya ang kinalabasan ko po ngayon ay isang politiko. So dito na lang po tayo bumagsak. Dahil nga po hindi kami magkasundo-sundo, ano po ba talaga ang dapat ko paglaki ko noon. Kaya yung mga batang ito, ngayon pa lamang dapat sila po ay may pangarap. At yung mga magulang at syempre yung mga teachers po ng St. Michael School ang magiging gabay sa pagtupad po ng kanilang pangarap. Syempre yung mga mami dito, minsan hindi po natin maiiwasan. May gusto po yung ating anak, halimbawa po, gustong maging basketball player, gustong maging PBA, star player. Yung ating, yung tatay naman ang gusto niya ay maging pulis. So ako po ay ma-advise ko, supportahan po natin ano po yung gusto ng ating mga anak at naniniwala po ako mas magiging maunlad po. Halimbawa, gusto maging basketball player, ibili po natin ng basketball, ibili po natin ng rubber shoes para sa kanyang paglalaro. Isang halimbawa po pala, mga kids, kilala niyo po si Michael Jackson? Kilala niyo po? Halimbawa po si Michael Jackson ay pinilit ng kanyang ama na maging boksingero o maging boxer. Ano po ang kalalabasan ni Michael Jackson? Magiging matagumpay po kaya siya na boksingero? Siguro po hindi. Sa bagay, hindi po natin alam. Pero malamang hindi. Dahil isa po siyang magaling na singer. O, di ba po? So, pero sinuportahan po siya ng kanyang mga magulang kaya po niya naabot yun. Isang halimbawa pa po, kilala niyo po si Muhammad Ali? Si Muhammad, baka hindi na po kilala kasi po mga bata pa yung mga nandito. Yung mga nanay at tatay, kilala po yan. Si Muhammad Ali po ang isa sa pinakasikat na boxer o pinakasikat na boksingero nung araw, nung panahon po nila Ma'am Cherry. Nung panahon niyo po. So, siya po ang pinakasikat na boksingero. Kung halimbawa po, si Muhammad Ali ay pinilit ng kanyang mga magulang o ng kanyang tatay na maging singer. Ano po ang kalalabasan ni Muhammad Ali? Baka hindi rin po magiging matagumpay. Isang pinakamagandang halimbawa po nagmula po sa ating bansa, si Manny Pacquiao. Kilala niyo po si Manny Pacquiao, sigurado. Talagang si Manny Pacquiao ang idol ng mga Pilipino. Si Manny Pacquiao po, alam naman po natin na ayaw ni Aling Dionisia o ayaw ni Nanay Dionisia na si Manny Pacquiao ay binubugbog sa ring o sa kanyang laban. Masakit po sa isang ina na binubugbog yung kanyang anak. Pero dahil doon po masaya si Manny Pacquiao, yun po ang kanyang pangarap
Wala pong ginagawa si Manny Pacquiao. Makikita po natin pagka may laban si Manny Pacquiao. Si Aling Junisa may dalang rosaryo na nanalangin sa harap ng mga santo o sa nagdadasal si Nanay Junisa upang manalo ang kanyang anak. Ibig sabihin po, kahit ayaw niyang binubugbog si Manny Pacquiao, sinusuportahan po ni Aling Junisa yung kanyang anak dahil po yun ang kanyang pangarap at doon masaya si Manny Pacquiao. Kaya ko po sinasabi, para po yung mga magulang, tayo po yung maging gabay sa pangarap o sa mga gusto na mga adhikain ng mga batang ito, tayo po yung magiging gabay. So, hindi po nila matutupad ang kanilang mga pangarap nang walang suporta yung ating mga mami at daddy na nandito. So, importante po habang bakasyon, i-determine po natin ano po ba talaga ang ating pangarap at pagkatapos po ng yung mga nanay at tatay at yung mga teachers po ng St. Michael School ang mag-guide sa atin at susuporta para po matupad yung kanilang mga pangarap. So, ang assignment po ng mga bata, ano po, pagkatapos po natin dito, isasabit po yung medal sa ating mga magulang. At ang pangalawa po ay habang tayo po ay nagbabakasyon, pag-usapan na po natin at planuhin na po natin ano po ba talaga yung pangarap ng mga batang ito kung saan po sila mapupunta paglaki nila. So hindi na po ako magpapakahaba para hindi po maantala ang ating recognition day ngayon. At muli, isang pagbati ko po sa lahat ng mga bata na nagkamit ng karangalan ngayong araw na ito. At kayo po ang tunay na bayani at pagkasa ng ating bayang Marilao. At syempre, pagbati po sa mga magulang na talagang nagsumikap, nagpakahirap, nagtatrabaho, nagpupuyat sa umaga para mabigyan ng baon ng mga batang ito at mabigyan ng talino. Siyempre, yung mga teachers po at sa ating mga owners ay kayo po yung tumutulong sa mga batang ito para mabigyan po ng panibagong kaalaman. So, isang pagbati po sa inyo at ang huling mensahe ko po para may mga nakita ko mga senior citizens dito, no? So, ang ating pong libreng sine sa mga senior citizens ay patuloy po. Tapos na po yata yung pelikula ni Piolo Pascual, yung Starting Over Again. So, hindi na sa mga mami, yung mga mami hindi pa senior citizen, i-date ko na lang po kayo sa sinihan pagka may pagkakataon po. So, muli po, sabi ko nga po, isang karangalan ako'y nakapagtanong bakit nakapagbigay po ng mensahe. Muli po, ang Michael Unions po ay mabuhay at ang inyong lingkod po ay proud na proud maging Michael Unions. Muli po, maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. Thank you very much, Honorable Andrew Fabian Santos. Please be seated. For a very inspiring message and a very informative speech, which I am sure will help a lot to make this outstanding youth to be more successful in life. Ladies and gentlemen, today we are giving certificate of appreciation to our guest speaker this morning in recognition for his gracious acceptance as keynote speaker in the recognition ceremonies. Certificate of appreciation is awarded to Honorable Andrew Fabian D. Santos in recognition for his gracious acceptance as guest speaker in the recognition ceremonies of the grade school and high school department of the St. Michael School of Marilao. Given this 26th day of March in the year of our Lord, 2014, at Marilao, Bulacan, Philippines. Signed, Chidora R. Santos, our Directress and President. Congratulations, Juan. Thank you very much. Once again, thank you very much. To lead the pledge of loyalty, let us welcome the first